Patay ang 13 anyos na dalagita sa Tondo, Maynila matapos kagati ng asong may rabies. 7 iba pa ang kinagat din ng parehong aso sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Anak, huwag mong tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Tandaan mo yan. Naman gano'n. Hindi mo sinabi, alam naman, delikado yun, anak. Sabi mo, alambre lang yun ang sumabit dyan. Mangiyak-ngiyak ang nanay ng 13 anyos na si Jamaica habang tinatali ang kanyang anak sa kama sa isang ospital sa Maynila. Hinang-hina at hirap huminga ang dalagita. Pero kinailangan siyang itali dahil ilang beses na raw siya nagpumiglas. 12 oras mula nang isugod siya sa ospital, bumula ang bibig ni Jamaica at tuluyang binawian ng buhay. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, rabies encephalitis na nakukuha sa kagat ng asong may rabies. Ayon sa ina ni Jamaica, April 5 nang isugod sa ospital ang kanyang anak matapos manginig at mahirapang uminom ng tubig. Ma, hindi ako makainom ng tubig. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ma, kasi baka may rabies na ako, ma. Sabi niya gano'n. Sabi ko, gano'n, bakit ka nagka-rabies? Kinagat ka ba ng aso? Oo, ma. Mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Sabi ko, hindi ka pwedeng mamatay. Kwento ng ina ni Jamaica, Pebrero pa ng kagati ng aso ang kanyang anak habang nasa Vitas Park. Tinago niya ito sa kanyang mga magulang. Sabi niya, wala yan ma, nasagi ko lang yung alambre doon. Sabi ko, naku, ugasan mo maigi. Ugasan mo yan, at saka sabunan mo ng sabunan. Okay na ma, nagawa ko na. Tapos sa room na siya sa kwarto, sabi ko, ipa-inject natin yung anti-tetan. Wala na yan ma, wag na. Sabi ganon. Pinanatag niya yung loob namin. Makalipas ang 2 buwan, dito na lumabas ang sintomas ng rabies. Bago pa siya isugod sa ospital, nag-iwan pa ng mensahe si Jamaica sa kanyang mga magulang. Sana maging happy kayo kasi malaya na ako. Ayaw niya raw ako ma-disappoint. Yung disappoint na sinasabi niya, yung ayaw niya ako mag-alala, mag-worry kami, yung magiging pabigat siya. Paano kami maging masaya? Siya nga yung kasiyahan namin siya yung kaligayahan namin Pero hindi lang pala si Jamaica ang kinagat ng asong ito noong February 6. Unang kinagat ng aso ang 8 taong gulang na si Chris. Nagbabasketball lang siya sa bakanting lote ng kanilang barangay nang dakmain siya ng parehong asong kumagat kay Jamaica. Bigla niya po akong kinagat. Yung bunganga niya po, sumabit. Hindi po siya tumakas. Sinipa po ng kaibigan ko. Tapos, bigla pong sinabi ng kaibigan ko kay Daddy para matakbo po ako sa ospital. Sakit ng po niya, kagat, laman po. Ayon sa Barangay 99, 8 ang kinagat ng aso noong araw na yon. Lahat sila nagpa-ospital para magpaturok ng anti-rabies maliban kay Jamaica. Nahirapan din ang mga tauhan ng barangay na hulihin ang asong may rabies. Matapang po. Lahat ng masasalubong niya, kaagatin niya. Yung batuta ko nga, tinusok ko lang sa kanya. Ayaw niya bitawan talaga kapatap sa ipin niya. Parang tuta lang na wala pang 1 taon. 7 araw matapos makakagat, namatay rin ang aso. Ayon sa isang doktor, talagang nakamamatay ang rabies kapag hindi ito naagapan. Hindi porket walang nararamdamang sintomas, ligtas na ang taong na-infect ng rabies. Incubation period usually parang 14 days yung sinasabi, pero po pwede rin niya mag-range on 20 to 90 days. Depende kasi sa development niya sa tao. No? So, and then, kapag ka nagkaroon ka ng onset of symptoms, no, maaari talaga na kung hindi ka nagpabakuna, maaari talaga maging hindi maganda yung kalabasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.